Tila nahati ang kalsadang yan sa Meta, Colombia. Nagiwan kasi ng malaking bitak ang pagbaha roon dulot ng malakas na ulan sa lugar. May landslide ring naitala. Napinsala rin ang ilang bahay. Isa ang naitalang patay ayon sa lokal na pamahalaan. May humabol na June bride sa Oaxaca, Mexico. Isa pong buhaya. Ang crocodile na dressed in all white o pinakasalan ng kanila mismong alkalde na si Daniel Gutierrez. Tradisyon na yan sa lugar sa loob ng mahigit 200 taon na sumisimbolo raw sa koneksyon ng mga tao at hayop. Sa wedding ritual, si Mayor Groom ang itinuturing na hari ng ethnic group na Kontal, habang ang buhayang bride naman ang prinsesa ng mga Huave. Ang pagsasama nila, pinaniniwala ang magdadala ng masaganang ani at mabiyayang huli sa dagat. Magamare si Philippine Navy Reservist at Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang napiling ambassador ng kampanyang inilunsad ng Office of Civil Defense. Yan ang Risk Communication Advocacy Campaign na may layong mapalawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa pag-aksyon sa mga sakuna. Bahagi yan ng paggunita sa National Disaster Resilience Month 2025 ngayong Hulyo. Bukod sa online platforms, ipalalabas ang advocacy campaign sa mga sinihan at pampublikong lugar tulad ng transport terminals. Binigyang diin din ng Department of Science and Technology ang paggamit ng science para sa pagiging handa sa mga kalamidad. I appreciate the fact that it is now a multimedia campaign. One of the goals is also to make it accessible, to make it, of course, relatable and not intimidating. Bumuo ng ilang kasunduan kaugnay sa trabaho at relihiyon ang Pilipinas at Arab Republic of Egypt kasabay po ng pagdiriwang ng kanilang National Day. Ayon kay Egyptian Minister of Religious Endowment, Osama Al-Zahari, kinikilala nila ang husay ng mga Pilipinong nurse kaya bibigyan sila ng oportunidad na mag-train o sanayin ang mga nurse sa Egypt. Mayroon ding kasunduan para sa pagsasanay ng mga Pilipinong imam ukol sa Sharia o Islamic law. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos, makatutulong ito sa pagpapaunlad sa Muslim community lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kinilala naman ng Department of Foreign Affairs ang malaking papel ng Egypt sa pagsusulong ng kapayapaan sa Middle East. Pati na ang paglikas sa mga naipit sa giyera ng Israel at Hamas. Kabilang po ang mahigit 100 Pilipinong itinawid sa Rafah border crossing palabas ng Gaza. Nag-debut na sa Wimbledon si Filipina tennis sensation Alex Ayala. Sa first round ng tournament, nakaharap agad ni Alex ang defending champion na si Barbora Krejcikova ng Czech Republic. Panalo si Alex sa unang set sa score na 6-3. Nagwagi naman si Barbora sa susunod na dalawang set na nagbigay sa kanya ng panalo sa laro. Kasalukuyang ranked number 56 si Alex sa Women's Tennis Association matapos niyang umabot sa finals ng 2025 Eastbourne Open nitong Sabado. Naman tayo sa mga balita dito sa bansa, tuloy po ang bantay sa gabal operations ng MMDA. Update po tayo dyan sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, unang pinasadahan ng bantay sa gabal operations ngayong araw ay ang area ng Cubao sa Quezon City. Sa may Port Street, bungad pa lang sinalubong na ng mga violators ang mga enforcers mula sa mga sagabal sa bangketa hanggang sa mga illegal na nakaparada. Mayroon pang mga food cart na sa gilid na ng kalsada halos ganito rin ang sitwasyon sa may 3rd Street. Hindi naman ito pinalagpas ng mga tauhan ng MMD Special Operations Group Strike Force. Pinagbabaklas at pinagkukumpiska ang mga nakahambalang sa bangketa at tinow ang mga unattended at illegally parked na mga sasakyan. Sa ngayon, sa West Krami kami at patuloy ang panguhuli ng mga tauhan ng MMDA. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Napeperwisyo na nga dahil sa bahang dulot ng high tide, tuluyan pang nawala ng tirahan ang ilang residente sa Navotas. Giniba na kasi ang maraming bahay matapos masira sa pagguho ng isang river wall nitong Sabado. Narito po ang aking mainit na balita. Tulungan niyo po kami! Barangay San Jose! Kasunod ang pagguho ng river wall, tuluyan ng giniba ang mga bahay na naapektuhan sa Barangay San Jose, Navotas.
2 bahay lang ang natira dahil dito sumandal ang bahagi ng gumuhong pader. Hindi ho muna namin pinatibag kasi once sa tinibag namin yan, may posibilidad na gumuho hanggang dulo. So nagkausap po kami nitong gagawa at isa nga kami na huwag munang tibagin yan. Pag nasimentohan na lang po nila, saka namin titibagin. Habang di pa nabubuhusan ng semento, sandbag at plywood muna ang pansamantalang remedyo para di pumasok ang tubig. Ang lokal na pamahalaan, inspeksyonin daw ang iba pang bahagi ng river wall para makita kung may iba pang bahagi ang nanganganib na ring masira. Siguro sa tagal po ng panahon na laging dinadaanan ng mga malalaking barko, so talagang lumambot na. Sinabi ko nga po dito sa shipping line na to na may posibilidad na if ever dito o yung sa dulo, baka ganyan din mangyari. Si Dennis dito na raw ipinanganak, lumaki at nagkapamilya at naranasan na ring masira ang river wall malapit sa kanyang bahay noong nakaraang taon. Parang tinapalan lang yata. Hindi ko sure, parang ganun lang. Umabot ng kulang 1 taon uli. So parang lumaki lang talaga yung high tide ngayon sa laki. Hindi na kinaya. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos sa paglilinis sa mga residenteng naapektuhan dahil biglaan at minuto lang rumagasa na ang baha. Wala raw silang naisalbang gamit. Malaking tulong sana para hindi na maulit ang lubhang pagtaas ng tubig kung naayos na ang nasirang Navotas Navigational Gate na dapat makukumpleto ngayong araw. Pero ayon sa Navotas CDRRMO, hindi pa ito natatapos dahil nais nilang tiyakin na kumpleto at maayos ang pagkukumpuni rito. Salib ho na pilitin natin, madaliin natin, na baka ho masira ka at muli, mas minarapat ho natin na gawin na po ng maayos. Meron silang 8 days na window ho para ayusin na ho yung dapat ayusin. Kasi ngayong panahon ito, hanggang July 8, mababa po yung high tide, kaya mas makakakilos po sila. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Tarlac, Bulacan, Cavite, Quezon Province at ilang panig ng Bataan, Zambales at Pampanga. Pinaalerto ang mga residente mula po sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:55 ngayong tanghali. Ito ang GMA Regional TV News. Isang patay sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Kasiguran, Aurora. Sa investigasyon ng pulisan, nangyari ang aksidente sa palikong bahagi ng kalsada na sakop ng Barangay Kalantas. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Nasawi ang isa sa mga rider matapos magtamo ng matinding sugat sa ulo. Patuloy namang nagpapagaling ang mga sakay ng isa pang motorsiklo. Wala pang pahayag ang mga nakaligtas sa nangyari habang patuloy ang investigasyon. Sandamakmak na mga gamit sa paggawa ng iligal na droga ang natagpuan sa isang apartment dito sa Cebu City. Iba't ibang uri ng kemikal at capsules na naglalaman umano ng party drugs at powderized substance ang tumambad sa mga otoridad sa nasabing unit. Natagpuan din doon ang ilang armas. Isinagawa ang operasyon kasunod ng pag-aresto sa sospek na nagbebenta umano ng iligal na droga. Lumabas kasi sa investigasyon na may pagawaan umano siya ng iligal na droga. Napag-alaman ding isa siyang chemical engineer. Kinukumpirma pa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kung ginagamit ang mga nabisto sa paggawa ng cocaine at shabu. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek at kanyang live-in partner na naaresto sa loob ng sinalakay na apartment. Inihahanda na ang mga kaukulang reklamo laban sa kanila. Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, may bawas presyo ang ilang manufacturer ng canned goods or sardines. Epektibo po ngayong Hulyo ang pisong tapya sa kada lata ng 2 brand ng sardinas. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua, layo nitong magkaroon ng opsyon ang mga mamimili sa mas murang bilihin. Hindi pa raw nila masabi kung hanggang kailan ito magtatagal, pero posible raw sumunod ang iba pang brand. Batay sa pinakahuling suggested retail price ng basic necessities and prime commodities ng DTI, 15 pesos and 25 centavos ang 130 grams na sardinas. Nasa 17 pesos and 25 centavos hanggang 21 pesos and 25 centavos naman ang 155 grams. Isinusulong sa Senado na paikliin sa 3 taon ang pag-aaral sa kolehiyo. Hati naman ng reaksyon dyan ng mga estudyante at magulang. Balita hatid ni James Agustin.
Ang 4 na taong ginugugol sa kolehiyo ng mga estudyante nais ng isang panukalang batas sa Senado na gawin na lang ng 3 taon. Inihain ni Senator Win Gatchalian ang 3-year College Education Act na layon daw maiwasan ang pag-uulit ng courses at makapag-focus sa mga estudyante sa kanilang specialization. Dapat din daw prioridad ang pagtuturo ng soft skills sa senior high school. Pagpasok ng bata sa kolehiyo, ang kanyang pag-aaralan ay yung kanyang major na, diretso na siya dun sa major. Yung mga general education subjects, ibababa sa senior high school. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like the United Kingdom, Canada, Australia. Ang 3rd-year nursing college student na si Dennis, pabor sa panukalang batas. May mga general education subjects kami ngayong college na parang paulit-ulit na lang siya na dapat na-tackle naman na dapat nung high school. Parang inulit na lang siya. Para naman sa grade 11 student na si Reggie, hindi po ako pabor doon kasi po syempre may mga basic needs po tayo sa college po ngayon po. Mahihirapan po tayo if papaiksiin natin yung mga 4 years, 5 years na mga courses po. Kasi po may mga matututunan po tayo doon na for sure magagamit po natin sa mga real life situation po. Kung ang magulang na si Manuel ang tatanungin na may isang anak na nag-aaral pa sa elementary, makakatulong daw kapag naisabatas ito. Sa akin po, pabor po. Kasi mabilis makatapos mag-aral, tapos makapaghanap agad ng trabaho. Tingin naman ng isa pang magulang na si Lorenzo, dapat tanggalin na lang senior high school sa halip na paigsiin ng kolehiyo. Sa ngayon, 2nd-year college student ang kanyang panganay na anak, habang magsi-senior high school ang bunso. Dapat ibalik na lang po si dati. Yung dating nung araw, mas maganda pa yun sa ngayon. Kasi ngayon, para napakahirap sa taas ng bilihin, di ba? Tapos yung sahod, di naman gaano James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. From PBB to the outside world, ano nga ba ang real score sa ex-PBB housemates na sina Dustin Yu at Bianca De Vera? Diretso natin. Ano ang real score between Dustin and Bianca? Anong gusto mo aminin sa amin? Looks! Wala naman po magbago. Mag-duo pa rin po kami dito sa labas. We're starting over again. We're getting to know each other. Again. Outside of the house. A lot more comfortable? Oo. Much more comfortable. That's good. Pero, ayan. Let's see. Kilig ang hatid ng Dusby sa kanilang guesting sa Kapuso Morning Show na unang hirit. Bukod sa pagluluto ng beef pares, binalikan din ang ilang moments ng Dusby sa loob ng bahay ni Kuya. Thankful din sila sa love and support ng kanilang fans. Dahil nalalapit na ang big night sa Sabado, natanong din ng Dusby kung sino ang gusto nilang maging big winners sa PBB Celebrity Collab Edition. Para kay Dustin, ang big winner niya ay ang Chares o ang duo nina Charlie Fleming at Esnier. Si Bianca naman, sinabing big winners niya ang Breka o ang duo nina Brent Manalo at Mika Salamanca.